Magkakaroon na ng sariling political party ang MILF o ang Moro Islamic Liberation Front. Plano rin nilang sumali sa eleksyon 2016, lalo pat inaasahang buo na sa mga panahong yon ang Bangsamoro Region na mangangailangan na makinatawan. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, ngayon pa nga lang daw ay naghahanda na ang Moro Islamic Liberation Front para dito nga sa bubuuin nilang political party na inaasahan naman na lalahok sa 2016 national elections. Sa darating na eleksyon sa 2016, asahan na ang paglahok ng sariling political party ng MILF. Inaasahan kasi sa panahong yon, mayroon ng Bangsamoro Region na ang uri ng gobyerno ay parliamentary. Magkakaroon ng eleksyon kung saan ang iba't ibang political parties, mapa-administrasyon o oposisyon at kasama na nga ang bubuing MILF political party, may mga kandidato para maging mga kinatawan at chief minister ng gobyerno ng Bangsamoro. Because the MILF is a movement, it will stay as a movement. If we want to participate in running the affairs of the future Bangsamoro entity, then definitely we have to organize a political party. Can have a coalition with the existing politicians in the area. Tingin ng Philippine Council on Islam and Democracy, mas mapapalakas pa nga raw ng MILF ang pagsusulong ng kanilang adhikain kung magkakaroon nga sila ng isang political party. Halos katulad lang raw ito ng ginawa ng mga dating miyembro ng rebeldeng CPP-NPA at ngayon nasa Kongreso na bilang kinatawan ng ilang partyless groups. You have the vote, you have power, and you can leverage. So you can now negotiate the way they negotiate in Congress and the Senate. Susuportahan namin kayo, pero suportahan nyo naman kami. Clearly, the MILF cannot go to Congress and negotiate. That is going to weaken them. But if they had a political party, the political party can. Pero sabi rin ng MILF, sakaling lumahok na sila sa susunod na eleksyon, sana raw makatiyak na magiging malinis ito. Baka raw kasi pati sila madaya. Sa obserbasyon kasi ng MILF, naging madumi raw ang nakaraang eleksyon lalo na sa ARMM. Prevailing pa rin ang 3 Gs, gold, goons, and guns, plus electronic fraud. Sabi ni ARMM Governor-elect Mujib Hataman, walang dayaang nangyari nitong nakaraang eleksyon. Kaya pakiusap pa niya sa MILF, pakipagtulungan para matiyak na malinis ang mga susunod na botohan. Baka pwedeng imbitahin yung mga experts planner nila na makibahagi rito kahit sa ganun na lang na mag-ambag sila ng kanilang tulong at idea. Kinatuwa naman ng MILF na ang mayorya sa mga uupong senador at kongresista kaalyado ng administrasyon. Tingin daw nila mas mabilis uusad ang pagbalangkas at pagpasa ng Bangsamoro Basic Law Bill. Target kasi ng parehong government at MILF peace panels na bago matapos ang termino ng Pangulong Aquino, maisabatas na ito para sa tuluyang pagtatatag ng Bangsamoro. Jessica, ngayong tapos na rin itong eleksyon at balik trabaho naman itong tinatag na Bangsamoro Transition Commission para nga plansyahin pa yung ibang detalye dito sa pagtatatag ng Bangsamoro. Jessica. Okay, ano kaya ang implication nito doon sa, di ba may alitan ngayon ng MILF at MNLF at merong mga recent na encounter sa pagitan nitong dalawang grupong ito. With this, no, magiging part na ng political system ang MILF. Outsider pa rin na maituturing siguro ang MNLF. Ganun ba implications nito, Ruth? Jessica, ang sinasabi naman ng ilan sa observers, pwede kasing magkaroon din naman ng alok na, sa MILF na magsanib rin naman sila nitong MNLF. Ang sinasabi lang dyan ay at least kahit papano ay nandun na sila sa fold ng yung democratic system, at makakasama na sila dun sa paggawa ng mga batas at mas magigiit nila yung mga gusto nilang mangyari doon sa Bangsamoro dahil nga may formal na silang forum kung sa congressman yan or kung magkaroon sila ng kinatawan doon sa kanilang mabubuo na parliamentary government doon na mismo sa Bangsamoro Region, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.